You're 22. Ano yung route na pinili mo during that time? Sabi nila, mag-student visa kayo, ganyan. Madali lang, di pala madali. Nag-nanny ako, Oo. nag-cleaner ako, Oo. nag-hotel ako na yung receptionist. And ngayon may family na kami. A family of 5. Wow. Yon si Jen. She started here in the UK 16 years ago bilang isang student. Ngayon, isa na siyang nurse. May sarili na rin siyang pamilya dito sa UK at kanyang sariling business. Isa siya sa mga tunay na raketera mom dito sa UK. Kaya tara, sa Dinala sa UK, Episode 3, kasama si Jen Florida. So, I'm Jen. Sino ba ako? Siguro, siguro I'm the woman who built herself in chapters. Wow, may gano'n. Mamaya nyo yan malalaman kung bakit. So, taga Colchester kami in Essex. And ano yung last na tanong? Taga saan ka sa Pilipinas? Saan ako sa Pilipinas? Imus, Cavite, Caviteña. Sa Parañaque nag-aral. Malapit lang yun, di ba? Magkapit bahay tayo. Las Piñas, next to Las Piñas. Yeah. Oo, okay. So, ilang taon ka na dito sa UK? Ilan taon na? 16 years. Oh my God. Dapat pala hindi yan yung tanong. 16 years. 16 years, Yeah, okay. 16 years. Kaya in chapters na. Okay, sige. So, kung babalikan mo yung 16 years na yon, ano yung sa tingin mong top of mind, most memorable? Siguro yung syempre, yung pagpunta ko talaga dito. Kasi I was 22 back then, walang family, walang friends. Pero yung nasa isip ng lahat is American dream. Pero ako, sabi ko, UK is my Ay, dream. talaga? UK. Kasi favorite ko si Princess Sarah. Di ba Inglaterra na? Totoo? Pero totoo, gusto ko talaga UK instead of US. So, Hindi naman dahil UK versus US. Pero doon sa magalit controversial. sila. Oo. Wag ganon. Gusto ko pa din makita ang kagandahan ng US. Pero yun, gusto ko talaga, ito yung dream ko. So, 22. 22. Fresh grad. Siguro mga 2 years post-grad. Tapos ayaw ng nanay kong mag-work. Gusto niya ako mag-abroad. Direkta after Direkta, graduation. pero walang nurses noon time na yon. So, nag-student visa ako. Anong year to? 2009. 2000. Uy, hindi nire-reveal ko lang yung edad mo. Kino-compute niya no pala. Okay, Wala sige. tayo dun. Bakit na lang UK? Bakit UK? Hindi ko alam kasi parang London is full of life nung time na yun. Parang ang ganda-ganda ng London, iba yung aurahan. Tapos, hindi ko alam, parang ano siya sa akin, challenging. Parang if you can make it there, you can make it everywhere. Yun yung naisip diba? ko. Ngayon, so 16 years ago. 16. You're 22. Ano yung route na pinili mo during that time? So, ayun nga, as I said, wala masyadong mga nurses. So, student visa yung pinili ko. Nag-aaral ka ulit dito? Nag-aaral ako ulit dito. Nagamit ulit ang brain cells. Anong course? Nag-masters ako nun. So, postgraduate first in managing health and social care. Tapos, nag-masters ako nung time na yon. Tapos, may mga agency sila na mga student visa. Sabi nila, mag-student visa kayo, ganyan. Madali lang, di pala madali. So binibenta yung pangarap through the student Through visa. the student visa. And meron naman kasi talaga na postgraduate permit after that. Pero ang hindi kami na-orient is yung after pala ng postgraduate, may masters pa. Paano yun? So, nag-aral ako ulit ng another year. So, Bali, ilang taon ka nag-aral dito? 2 years. 2 years pa. Ang briefing sa amin sa Philippines, 1 year lang. Pagdating dito, may another year pa pala. Sabi ko, oh my gosh. Etong year na to, yung tuition nun, international student rate na. Yes. Ay, talaga? Matagal na pala yun. Tapos, ang usapan namin ni Daddy, ayaw kasi ni Daddy akong mag-student. Gusto niya ako mag-doctor. Sabi niya, delikado dyan sa UK, ganyan-ganyan. Ang dami niyang mga hindrances. Sabi niya, hindi mo kaya dyan, ganyan. Maho-homesick ka. Pero sige, go lang ako. Tapos nung nandito na ako, oh shucks, sabi nila kailangan daw mag-aral ulit ng another year. Sabi ni Daddy, kahit 1 pound lang hingin mo sa akin, uwi ka Pilipinas. Sabi ko, paano ko to gagawin? Yung visa ko ma-expire na. Tapos wala pa akong permanent job. Pwede na ba magtrabaho dati yung mga students? 20 hours. Mahigpit na dati pa. Mahigpit na.
Mahigpit na. So, paano mo ginawa yun? Nakahanap ako ng racket. Kaya ganon, no? Nakahanap ako ng racket kasi kailangan ko magbayad ng tuition eh. Oo. Na hindi yun alam nila, mami. Nagnani ako, nag-cleaner ako, nag-hotel ako na yung receptionist. Meron akong time na dumating yung time, kasi 20 hours ako nakakontract sa hospital. May 3 days straight nag-work ako. Walang tulugan. Oh, grabe. I swear, hindi yun. So, ano Kaya to? pa ng powers. May 20 hours ka na contract, tapos may mga kasyoran ka na racket. Okay. Siyempre. Paano natin yun? Tunay. Tunay. Para makaipon. Pang Sige, tuition. sige. I-cut ko lang muna dun yun. Tapos, gusto ko lang malaman na, syempre, 22 years old, very optimistic ka pa talaga dyan, di ba? Kaka-describe mo lang na if you can make it in London, you can make it everywhere. So, ano yung mga, unang expectations versus reality mo na experience? Unang expectations, actually, wala akong expectation. Akala ko lang madali. Oo. So, yun, nakala mo madali. Akala ko madali. Oh my gosh, hindi pala siya madali. Natatawa ako, may isang dyan eh. O, diba, mag-extra tayo. Na-kick out ako nung employer ko. Kasi hindi ako marunong maglinis ng bahay nung time na yun. Akala ko, yung dumi lalagay lang sa gilid. Employer mo sa cleaner. O, sa cleaner. Tapos sabi niya, ganito ka ba maglinis? Kailangan ko ng pera. Nawalan ako ng pera. Nakik out tayo. Kasi hindi ka talaga humingi sa parents mo. Oo. Kasi sabi niya. Kasi nga papauwiin ako. Pero kailangan natin, sabi ko, give me another chance. So, paano yun? Naghanap ka ng bago? Hindi, pinagbigyan niya naman ako ulit. Okay. So, diretso ang buhay natin. Naitawid natin ang pag-iipon ng tuition fee. Eto baka maging redundant na siya, pero gusto ko pa rin itanong, ano yung pinakamalaking adjustment mo as a student nung dumating ka dito? Pinakamalaking adjustment, ang dami. Siguro yung number 1, culture shock. Na-culture shock ako kasi nga, pati yung roads magkaiba eh. Diba? Tapos language barrier. Iba yung accent nila dito. So sabi ko, akala ko, English naman sa UK. Maintindihan mo sila. Pero isa din yun sa para naging, hindi naman hindrance, pero adjustment nung pagdating ko. Weather din. Kasi we're from the tropical country, laging may ilaw. After few years, dun ko na-realize na, ang lungkot nga pagka winter na may ganun ng hit. Saan ka ba nag-land nung yung first mo dito? First dating? First dating, London. So London na yun? London na yun. Imagine, no? Oo. Tapos, syempre, masaya ka pa kasi nga, first timer ka. Dream City. Dream City. Tapos na-achieve ko na. Yes, ganyan. Kala mo walang mga challenges. Cloud9, no? Cloud9. Pero I will not trade it for anything else. Talaga. Okay. UK pa din. I love Sige UK. nga, subukan natin. Ano naman yung ano yung moment nun, way back then, yan, nung mga panahon na sinasabi mong may mga adjustment phase pa na, sa tingin mo nasabi mo na uwi na lang kaya ako? Yaan. Siguro when I was a student, tapos gumagawa ka ng dissertation, naiiyak ako sa library. Kasi kailangan ko gumawa ng 20,000 words. At walang chat GPT that time. 16 years ago. Oo, sabi ko mag-aaral pala talaga ako pagdating ko sa UK. Kala ko mag-work na lang ako tapos tuloy ang buhay. Pero yun, I have to balance work at saka I have to study. Tapos iba yung nila dito, 'di ba? Yung curriculum. Oo, yung system nila, education system nila. So medyo nawindang ako sa anong tawag doon? Yung parang essay type. Dito nga daw, essay yung mga Tapos akala mo, joke lang yung essay. Binabasa talaga nila and then you have to reference it in the book. Tapos they have yung parang turn it in kasi makikita nila kung kinapi-paste mo yung yung ginawa mong work. Pero yun, that's a challenge. Tapos sabi ko, pag bumagsak ako dito, yun na naman yung lagot ako sa tatay ko. Kailangan natin ipasa to. So yun yung isang, kahit nakakaiyak, but sabi ko, Lord, dream ko to, Lord eh. Nax. Nax, yes.
Okay. Sige, balikan lang natin yung mga na-mention mo na racket na kasi balita ko raketera ka din talaga eh. So, Yes. Kaya nga natin pina-follow si Rocket Engineer. nung student ka pa lang, ano yung mga naalala mong pinasok mong racket nun bukod dun sa pagki-cleaner? So sa pagki-cleaner, tapos, di ba yun sabi ko nga sa'yo, nagnani ako kahit wala akong experience sa mga yun. Tapos yung sa hotel na receptionist, it just so happened na may nag-approach sa akin kung gusto, may-ari siya ng hotel. Tapos sabi niya, if I'm interested daw to become a receptionist. Tapos kasyonan, syempre. Sabi ko, oy, perfecto. Uso pa dati yun, no? Uso pa dati yun. Tapos, yun nga, from my night shift, didiretso ako doon. Kaya yung mga sinasabi mong Naantok-antok pa ako kasi. yung sinasabi mong walang tulugan. Yes. Kasi ang gagawin ko doon, syempre, we welcome the guest, tapos i-edit namin yung prices sa, ano tawag dito, yung mga booking.com. So parang every day. kayo yung mga sinaunang VA. Yes, No. nung time na yun. Ang galing. So, that's in maganda din yung ko noon, may libreng breakfast. Kasi hotel. Kasi hotel, tapos parang you meet different people, tapos natututo ka din kung ano yung mga parang tourist spots, tapos you tell them kung saan yung magaganda, ganyan. Tapos yun, antok pa ako. Pero at least medyo madali lang siya na work, kaya mo pang pagsabayin. Pero hindi siya ganun ka-recommended kasi hindi din maganda sa health. Pag lagi mo siyang gagawin. Solid. Ngayon kasi parang balita ko, bawal na masyado cash on hand. Ganyan. Noong time na yun talaga. Siguro talaga siya per chapter. Oo. Per chapter. First chapter. Yun yung sabi mo, at least ngayon may chat GPT na, di ba? So ngayon, mas madali na rin naman maghanap ng pera online. Oo. At saka may mga home-based racket na din ngayon, di ba? Sige. After nung student life, no? So, kailan nag-shift yung buhay mo sa UK from student to professional? Ayun. So, after ko mag-graduate, so kailangan kong maghanap ng employer. And then, sila yung dapat na mag-sponsor sa akin for the postgraduate work permit. Parang ganon. Kasi if not, babalik na naman tayo na Pilipinas. May limit yun. Oo, 2 years. So, after mo gumraduate? So, after kong gumraduate, so yun nga, yung 2 years na bibigay sa akin ng employer, after nun, kailangan ko pa din mag-renew. So, dependable pa yun kung sila yung magre-renew. Yun na yung may mga COS ngayon na madali na lang sa mga nurses. So, within those 2 years, kailangan mo makahanap ng bagong employer. Or kung i-renew nila ako. Okay. Yeah. Yun yung professional mode. Hindi pa din siya, hindi pa din siya madali. Kasi walang noon time na yon. Walang mga nagsasponsor. Tapos, ang nag-sponsor sa akin dito sa Colchester. So, from London? Pumunta ako dito. Nawala na naman din akong kakilala whatsoever. Tapos, agency to. Random. Siguro mga 1 month before ma-expire yung visa ko. Sila yung nag-sponsor. Tapos alam mo, yung parang yung mamamamahan ko in London, yung nakahanap sa kanya. Tapos sabi niya, sige Jen, pag-pray natin na yan nga. Kinakabahan ako kasi hindi namin kakilala. And then I have to pay. Kasi nga, okay, pupunta ka ng Colchester, ganyan sila yung magre-renew. Grabe, thank God, dumating yung visa ko. You have to pay yung visa mo. Okay. Hindi siya yung free lahat. Oo, hindi siya tulad ng mga bagong nurses ngayon na nire-refund yung expenses, pati ticket. Okay. Medyo mahirap yung pinagdaanan namin as student. Tapos wala namang pumansin sa atin, so walang Oo. Alam mo yun? Yung ibang mga kakilala ko, either lumipat sila ng Australia or nag-Canada. Or nag-US. So, yun. From there, naging nurse ka na? From there, hindi pa din ako straight naging nurse. Kasi dyan yun, bumagsak ako ng IELTS for siguro mga 4 times. Okay. Tapos parang nandun ako sa point na, ayoko na. Baka hindi para sa akin to. Okay naman na yung work ko. Parang medyo stable na yung visa ko. Ganyan. Pero, hindi ka ma-issuehan ng, lisensya? Kasi wala kang IELTS. Oo.
Kasi hindi ako registered nurse. Parang HCA ako or support worker, yun yung mga Pero magiging ka pa din, ILR. Yun nga lang. Pero prerequisite para maging nurse, Kailangan. yung IELTS. Exactly. Hindi pala ako magiging nurse dito. Oo nga. Okay, Gosh, so ang hirap 4 na nun. beses ka bumagsak. 4. Okay. Ang tanong ba naman, paano mo gagawin yung coffee, gagrind mo yung coffee beans, ganyan, gagawin. Ano bang, nun sa nursing? Yun yung ide-describe mo na sa IELTS na. Sabi ko, ano bang alam ko dito? So, tinry ko yung OET, which is more related to nursing. So, hindi siya mas madali, pero at least mas relatable. Nasa expertise mo. Oo. As a nurse, so mga gustong mag-nurse dyan. So, tinanong na ngayon, hindi nakape. Mga fracture na yung tinanong, ganyan. So, mas madali na i-describe. Exactly. Hindi lahat umaamin na gano'n na naka-4 na. Oo nga. Actually, knowing me na competitive, naamin ko sa'yo. Okay, ngayon. So, kailan ka naman nag-start na magkaroon ng, from nurse, paano ka naman nagkaroon ng family na dito? Kasi mukhang dito ka na tumanda eh. Ay, grabe siya tumanda. Hindi, dito ka na tumagal. Tumagal. Okay, tumagal. Paano ba? Kasama ko siya sa work. Magkasama Dito kami. mo na nakilala si Mark? Yeah, magkasama kami sa work. Tapos, dead masigir. Okay. Hindi niya napansin, hindi kami nag-uusap. So, feeling pogi si kuya. Charot. Sabi ko, hindi kita papansinin. Okay. Pero kami na lang yung single doon. Tapos parang minamatch kami. Okay. Tapos yung mga kasamahan namin sa work, parang, oh, look, this is Mark, ganyan-ganyan. Sila talaga yung nagmamatch-match. Tapos, paano ba? Parang after a year, parang nagkaroon ng break ng ice. And then, syempre, love story na to. So, pero yun, the rest is history. Afam story ni Jen. Afam story. Char. Nakakatawa kasi yung sa amin talaga. Hindi talaga kasi namin in-expect na, we'll end up together. Pag talaga, kayo iba yung love story niya eh. Matagal na rin naman kami. Childhood sweethearts. Yes. Yeah. So, sa kanya parang colleague sweethearts, charot. Yung ganon. Pero, yun, sa work kami nagkakilala and then we became friends, ganyan-ganyan. And ngayon, may family na kayo. And ngayon, may family na kami. A family of 5. Wow. Ilan tayo yung mga kids mo? So, kids, I've got 3 kids. 7, 5, tsaka 1. 7, 5, and 1. So, ano yung nagbago sa priorities ngayon na may pamilya na? Priorities, siguro, syempre number 1 dyan is budget. Kasi, Lahat naman eh. 'di ba? You need to have a budget for yung sa house, yung sa grocery, and then yung sa mga activities ng kids kasi very active din sila in doing activities, mga ganyan. Tapos syempre, you balance everything then pares kasi kami nagwo-work ni Mark. So yung time we want to be present parents kahit na we're working parents. Yeah. Parang yun kasi yung minsan nakakalimutan ng iba no. Parang they are too focused on building the life that they want pero they are forgetting the life that they have. Lalim, di ba? Lalim. Ito mas malalim. Ano yung mga silent sacrifices ng mga moms like you na hindi nakikita ng iba? Siguro yung parang they think about you as resilient and strong. But we are also soft. But it doesn't make you weak. Oo, matibay yan. Ganyan. Matibay yan. Oo, parang okay yan. And nobody asks you if you're okay. Pero sometimes it's nice na tanungin ka din na, are you okay? But genuinely, not just for the sake of asking na, are you okay? Kasi nakakapagod maging nanay. Ang daming, as you said, sacrifices, not only sa family. You lose yourself sometimes. Totoo yun, no? Ang dami na natin na pag-usapan, student life mo, family life, no? Paano mo na lang pinagsasabay ngayon yung buhay nanay? Tulad nung sinasabi mo kanina na full-time ka as a nurse, tapos nanay ka pa. Paano mo yun na ma-manage lahat? Siguro, it's more planning talaga eh. Ito talaga yung sabi ko, kailangan masulat ako
Parang you need to write everything down kung ano yung plan nyo. Pareho kayo ng misis ko. Oo. Kasi even parang nakakalimutan mo din kasi parang ang dami-dami nangyayari. Pero parang pagka nakasulat siya, maalala mo. Sino mo yun? May gusto kong i-quote nakalimutan ko. You cannot, Parang even the smartest person write things down. Oh, anonymous. Ano? Sabi ni Anonymous. Tama. Hindi, totoo yun, no? Kasi misis ko ganyan din eh. Sobrang pag busy day, magkakaroon ng checklist talaga. Punta naman tayo ngayon dun sa ilan lang kayong kilala ko na ganito eh. Na model yung kids dito Ay, sa UK, di ba? So sa mga hindi nakakaalam, minsan makikita niyo yung mga kids ni Jen sa mga paborito niyong shoppingan, di ba? Shoppingan. Saan sila makikita? So, thank God naman for the opportunities. Nabigyan yung mga kids na mag-model here in the UK. So, like si Marco, nag-shoot siya for M&S, Ted Baker, sa Next, ganyan. Nasama din siya sa, alam mo yung Ella's Kitchen, yung baby food for commercial. Hindi ko pa alam. Oh, tsaka sa, ano ba tawag dito? Yung Smith's Toy. Yung Fisher Price. Oo, talaga? Ganun pa nga ako extra. Talaga? Commercial din. Yung commercial na video? Na video. Oh, hindi lang print. Hindi lang print. Oo. Okay. Yun yung ano niya. Tapos si Kaylee is the same. Parang M&S. And then, nag-next din siya. First shoot niya is next. Mother Care. Pero alam mo, hindi lang kami. Madami din mga Pinoy. Pero yung mga, hindi ko sure ha. Kasi ang nakikita ko, madami. Philbrit. Parang mga mixed race na Pinoy. mixed race. Tapos yung talagang pure Pinoy, parang iilan-ilan. Pero thankful kami na parang, ay Lord, ang saya naman. Nasama sila. So, paano sila nagsimula sa ganitong modeling? Sa modeling. So, bale yung landlord ko before, sabi niya, dun sa first baby ko, kay Kaylee, sabi niya, ang cute ng baby mo, kanya-kanya. She can be a model. Siguro nga kasi Pinoy kakaiba itsura. Tapos nag-search ako ng agency. Tapos sinend ko lang yung picture, lahat, wala namang mawawala eh. Tapos may nag-email back. Tapos, chinek ko kung legit ba. Kasi, basta pag nanghihingi ng pera, you know, it's a scam, di ba? So, wala naman nanghingi sa kanila ng pera. Nag-send lang ako ng picture, and then after noon, nag-send sila ng contract. And then noon, after that, parang a few months, they've invited for a casting parang audition. Tapos, merong mga straight shoot na tinatawag. So, pag sinabing straight shoot, i-message ka, and then shoot agad. From the brand. So, kumbaga, pinili na kaagad yung Oo. Pero, din, namimili din sila. Parang, ang dami ding, I wouldn't say rejection, pero hindi naman lahat parang, agad, parang may gig ka kaagad, ganyan. Ano to, paid opportunity for the kids. Sa mga ganitong pagkakataon, sino yung nagpupush ng mga ganito? Interest ba siya ng kids? Or interest ni mother. Interest ni mommy. Siguro, malaking impact yung medyo stage mom ako. Pero tinitingnan ko din, ginage ko din sila na parang for them din na ma-build yung self-confidence. Siyempre, I wouldn't force them kung nakikita ko sa mga kids na talagang ayaw nila. So, nakikita ko naman nag-enjoy sila and there are teams na very, sa mga kids, parang kid-friendly, nilalaro sila sa set, ganyan. Tapos, they bring out the best in them, parang magmukhang natural yung shot. Oo. So, yun. Pero ang lang namin is si hobby na parang, ang namin, yung privacy ng kids. Parang, syempre, kailangan. You still protect yung privacy of nila. Of course, yeah. Kasi, gumawa ko ng social media for them. Pero ako yung nag-handle. Noong una, ayaw ni Mark. And then, later on, we had jobs from them na approach kami. Like, for example, Canon. As a family, ganyan. Mula sa social media accounts. So, may mga nag-approach na brands out of agency na mga shoots. So, paano mo binabalanse yun? Yung need for privacy ng mga bata. Oo yung nga. Siguro, need for opportunities. Yung sa mga ganon, parang yung mga behind the scenes lang. Marami kasing mga bata din na lahat
pinopost eh. Oo. Tapos siya yung mga ano lang, siguro official photos. Sa mga modeling life lang, Sa pati mga modeling official life. photos. Oo, mga official photos. Oo. Tapos yung ibang mga family pictures, pero you know how social media is ngayon, 'di ba? Parang lahat na lang Yeah. papaano. So yun yung condition niya na okay, official photos is fine, ganyan. Behind the scenes is fine, mga ganun lang. And then, nanganak ng opportunities. Tapos ang anak ng opportunities. Pati nga siya nakuha siya sa mother care. Si Mark, husband mo. Tapos nung meron na din siyang TF, sabi niya, wala na ba akong shoot? Gusto natin pala ni sir. Mga nakailan din siyang shoot. Sabi niya, baby, wala ba tayong shoot? So, may TF yung bata, may TF yung tatay. Yung tatay. Ikaw May nakapag TF ang nanay. Oh, raketera. Pag mga ganyan, na, di ba, siyempre may mga usapang TF na. May mga ano ka na ba? May mga narinig ka na nagko-question. Kung magkano. Hindi. Na ginagawa mong racket yung mga anak mo, mga ganon. Oo. Meron nga isa dun. Sabi niya, uy, may bago ka na namang baby. May bago ka na namang pagkakakitaan. May laman. May laman eh. Sabi ko, kino-compute yata nito per picture. Tapos nag-joke sila minsan pagka, kasi sila kay ni Marco, mga mahihain din yan sila sa cam. Tapos pag may group photos, minsan ayaw nila magpa-picture. Tapos sabi, uy, ayaw magpa-picture kasi walang bayad. May bayad. May ganong mga jokes. Pero hindi naman, talagang ano lang, we let them to be kids, you know, as they are. So, ano yung masishare mo na, ang tawag dito? Ano yung masishare mo na sa tingin mong natutunan mo as a parent na may mga model kids na pwede naming matutunan? Kasi ako may maliliit din ako, malay mo, gusto kong mag-model din yung anak ko. Ako, I always encourage them na itry nyo if your child wants it. Maganda yun for their self-confidence. Hindi dahil gusto mo lang. Syempre parang bonus na din na parang Maganda din yung kita. maganda din yung kitaan. Oo, hindi ka na daw magbabank. Charot. Pero yun, ano tawag dito, kung nakikita mo nga na nag-e-enjoy yung bata, encourage mo lang. Tapos, hindi lang din yun, parang not only on the modeling side, syempre kung mahilig sila sa sports, encourage mo sa sports, tapos sa other things, like for example, music, yun, encourage mo lang. Alalay ka lang, gabay lang naman tayo sa mga kids. So, parang naging part lang din siya, kasi ako, nagbabayad ako para sa maggitara yung anak ko, para mag-swim siya. Ito para siyang part ng kanilang activities. Part ng activities. Tapos, medyo nasasanay na din sila. Kasi nung parang mga 2 years old, yan yung medyo tricky. So, hindi nila talaga alam yung ginagawa nila. Kala nila, dun lang sila, 2 to 3. Tapos yan yung mga nagtatantrum. So, sa mga gustong mag-modeling, I think yan yung pinaka-tricky stage. 2 to 3 years old. 6 na yung anak ko eh. Ay, yung 6 years old, ano na yan, madali na siya. Kasi at least, medyo susunod na sila. And ang maganda pa dyan, if they really wanted it, merong mga modeling agency na, tawag dito, na i-adapt ka nila sa adult modeling agency. Yeah, may nakita akong mga ganun. Tapos may nakita din ako mga successful na mga models. Baby pa lang pala kasi sila. Nagmamodel na. So sabi ko, ganun pala yun. May mga ganun pala talaga na nahubog na bata pa lang. Sa bagay, per stage kinukuha siya, no? Oo. So, solid, no? Okay, no? Ito, gusto ko ding interviewin to si Jen kasi ano din talaga siya. Raketera din talaga, no? By nature, no? By nature. So ngayon, isa sa mga nakita ko talaga dati sa'yo is, nasa TFC ka. Ako, coming from Middle East, sobrang laki ng TFC sa Middle East eh. So, to see someone na nag-host sa TFC. Wow. So, very interesting, no? Dapat nga ikaw yung interviewin ko, no? Nabaliktad. So, kailan ka pumasok sa ganun? Nurse, tapos nag-host. So, paano ka napasok sa ganung hosting gigs? So, sa hosting gigs naman, maniwala ka o sa hindi, that's 2016. Nagva-vlog ako noon. Tapos, 300 pa lang ang aking subscribers. May nag-email sa akin, ABS.
So, sabi nila, nag-a-ask sila for a new host if I want, pag send daw ako ng audition tape. Mm-mm. So, sabi ko, okay, scam ba to nung una, ganyan-ganyan. Pero wala namang mga hininging ibang link, ganyan-ganyan. So, sabi ko, wala namang mawawala sa akin, ano lang, kapal lang ng mukha. Audition tape. Buntis na buntis ako noon. So, sabi ko, sige nga, mag-try ako. Ganyan. Tapos sabi ko, total naman, nagbo-vlog ako, magandang opportunity to, ganyan. So, nag-send ako ng audition tape. The next day, naka-receive ako na natanggap daw ako as a host. Napanood daw nung executive producer sa Philippines yung audition tape ko, and then sinendan ako ng contract. Tapos magkakaroon nga daw sila ng show. I think it's ongoing show. Pero naghahanap sila ng another host here in the UK. Sabi ko, ano yan, saya. Sige. Sa Try TFC natin. to, di ba? Sa TFC. Oo. Yeah, sa TFC. Anong pangalan ng show? Para just in case gusto nilang mapanood. Ay, nako. It's K-World. Uy, nakakamiss yun, Tapos buntis ka. Bundi. So ano yung ano? Mahirap yun Ano yung mga challenges na ano mo noon, na experience. Pang ilang baby mo to? Pang first pa. Oh, buntis ka sa first baby. So, sa first. so paano mo minanage yun? Paano ko ba minanage yun? Oo nga, no? Hinintay naman nila ako manganak before ako nakapag-shoot. Nag-audition ka, buntis ka. Eh, di lalong mas mahirap. Oo nga, no? Alam mo, first shoot ko, siguro mga ilang weeks after ko manganak. Tapos, may pina-cover sa akin. Pero kasi, noong time na yon may kasama ko yung tita ko. So, we have an extra pair of hands na para mag-look after ng baby. So, yun. So, Thankful. nakalabas ka for the shoot. Nakalabas tayo. Nakaraket tayo. So, bilang isang host, kasi ako, ayan, sinusubukan ko mag-host ng sarili kong show. Ano yung masishare mo na sa tingin mo, may mga insecurities ka ba that time na kinaharap? Oo, siguro, ano ba? Kasi syempre wala akong hosting experience. Tapos napanood ko silang gagaling nila. Ang gagaling nilang mag-host. Sabi ko, hala, madaldal lang naman ako, hindi ako host. So yun yung ano. And then, yung host from Heidi, si D. Host siya from Paris. Pumunta siya sa UK. Binrief niya naman ako kung paano, ganyan. Tapos, nag-ano din sila, nagbibigay din sila ng i-check din kasi nila eh. So, hindi naman i-correct parang kung paano ka mag-i-improve into hosting. May ganun. So, I think medyo na-overcome ko yung nahihiya ko, parang kaya ko ba to i-deliver ng ayos, ganyan. So, after that, nung nagkaroon na ng mga shoot, medyo nasanay-sanay na. Ang gusto na, syempre, you have to speak naturally, ganyan. Pero yun, tuturuan ka din naman nila. Eto, matagal na rin naman to, no? Maganda bang bayaran pagka ganyan na... Pag mga ganyang side gig, pag busy. Oo, pagod din, pero maganda naman ang ano... Para pasukin ko. Tama, sige, sabihin natin. Tawagin natin ang contact natin. Magandang side gig din siya. Grabe. Lalo na kung gusto mo siya. Gagalingan ko, no? Pag malay mo, may taga-TFC na dyan. Malaki ang TF ni Karaket dyan. Sige. Ngayon naman, ito, another interesting na part ng, sa tingin ko, makikinabang yung audience ko is, may balita ako, may binibusiness ka na dito ngayon. Yeah. So, this is parang pang-ilang chapter na ng buhay. Another one, this is very new. Pero, this has always been my dream, yung aesthetics. Kasi mahilig ako sa skincare, ganyan. And then, you remember, sabi ni Daddy, kaya ayaw niya ako dito kasi gusto niya akong maging doktor. Gusto ko din naman maging doktor, parang dermatologist or pedya. Pero ayaw ko lang mag-aral. Tapos, I ventured out sa mga skincare, ganyan. Tapos sabi ko, ngayon na nurse na ako, parang nagkaroon ako ng lakas ng loob na gusto ko na siyang i-start. Pero hindi ko pa rin siya na-start. Parang si Mark, si husband, yung talagang nag-push sa akin. Na you always keep saying you wanna start but you're not starting. So,
sabi niya, kailan ka magsa-start? Sabi ko, mahal ng training, ganyan-ganyan. Siya nagbayad ng training Ay, talaga? para mag-start na ako. Oo. So, ayun, initially, nag-home service ako. And then ngayon, meron na din akong room na nire-rent. Yeah, here in Colchester, tsaka sa London. Yeah. Ano pangalan ng clinic mo? So, yung clinic is called Jensen Aesthetics. Yeah. So, ano yung pinakamahirap na part sa pag-start ng Jensen Aesthetics? Pinakamahirap na part, siguro, ano ba yung pinakamahirap na part? Parang lahat ng hirap. Parang hirap mag-start. Oo. Yung motivation to start. Kasi nakaka-overwhelm eh. Na parang, ano bang uunahin ko? Ganyan, parang, okay, nandun tayo sa capital. Kailangan mo ng capital. Tapos, nandun tayo sa, medyo may hesitation ka na, sino kayang pupunta sa akin? 'Di ba? Tapos, meron ka ding fear na, ibang skin na to. Parang, Ano bang skin? I mean, kasi, 'di ba sabi ko, mahilig ako sa skincare. So, sa akin lang yun. Parang, parang you will treat other people's skin eh. Oo, so iba-ibang skin. So I have to research din. Yung parang ano kaya yung kailangan ko dito sa tao na to. And then, pero yun, nag-pray lang din naman ako na sabi ko, Lord, sana it's been a dream of mine. Kasi parang if you help me dream this, you will get me through this. So, meron ka ng clinic na ginagamit sa London. So, nagka-client ka sa London din talaga. Sa London din talaga. Kasi parang they were there from the beginning. Nung nag-start pa lang ako, na parang home base. Oo. Tapos, Dati home base yung clinic mo. Okay. last year lang to, pero officially, I launched this March. This May. This year. Tapos, yun from last year, syempre natigil kasi nanganak ako. Tapos, nandito pa rin sa every month pumupunta sila. Yung mga taga-London. Tapos, may mga referrals na ganyan, na nagiging monthly client, bumabalik. Tapos, ano ba, yun nga, mainly referrals. So, pinupuntahan ka nila from London, papunta dito sa Colchester? Pag kami clinic ako sa London, doon ko sila, yung mga taga-London. Okay, Tapos okay. dito sa Colchester, ibang naman. Pero mainly, dito ako sa nakabase. Pero meron ako pumunta from Kent na pumunta na layo dito. ah. Oo. So nakakatuwa, may mga ganun na. Would you consider it na, yung Jensen, would you consider it something na magre-replace nung Ng main job ko. career mo as a nurse? Yun yung dream. That's the goal. Ah. Na yan yung maging main hustle. So, yun yung maging, full-time. Na pinagpipray ko din na, sana Lord, ito na yon. Ito yung career that I will do at the end of my career life. Oo. Life after nursing. No? Kung may ganyan kang vision na nakikita, sigurado marami din akong audience na ganyan yung takot din mag-start. Kasi tama yung sinabi mo na sa lahat ng yan, yung hump nung pag 0 to 1, yun yung isa sa mga pinakamahirap talaga, di ba? So, ano yung masasabi mo sa mga nakikinig tsaka nanonood na gusto mag-start ng kanilang mga negosyo ideas or mga business ideas? Siguro lang, just start. Just start. Totoo Kasi, yan, no? kasi yun yung pinakamahirap eh. Ang dami mong ideas. Tapos parang nakaka-overwhelm siya. Pero pagka hindi mo siya na-test, dun mo malalaman. Kasi it will change a different perspective of you. Pag nag-start ka na ng negosyo. Kaya parang inisip ko nung una, kasi nasa groundwork pa din naman ako ngayon. Parang sabi mo, akala mo pag nag-start ka na magnegosyo, you will replace your 12-hour shift job straight away. Pero hindi. Parang 24 hours ka. Parang gagalit si Mark. Sabi niya, you need to time yourself kasi ikaw din yung sa social media. Hawak mo oras mo. Ayun. Oo, yung pala buong oras mo na sa negosyo ka. Kasi especially if you want to thrive on that business. Talagang double the hassle. Totoo. Kasi pag business ka, ikaw na business, ikaw pa marketing, di ba? Ikaw social media manager niya. Tapos tutulog ka na, wait lang, kausap ko pa yung client ko. Kailan ko ba siya ibubuk? Ikaw servicing ng client, no?
kaya yung sinasabi nilang hawak mo oras mo. Hawak. Hawak ka ng negosyo mo. Totoo yan. Hindi, kaya ako din na-segue yung tungkol sa marketing. Kasi isa sa mga nakita ko no na marketing efforts mo is lumabas ka sa content ni Simon Squibb. Yan na talaga. Di ba? Ang kapalang na mukha. So sa mga hindi nakakilala kay Simon Squibb, siya si What is your dream, 'di ba? Pag Yeah. nasalubong mo 'yun sa Oh my gosh. sa daan, tinanong ka ng what is your dream, dapat may baon ka para. Oo. And sobrang ilan ba followers noon? Dami niya na ngayon. Millions di na ba? din siya ngayon. At saka he really helps small businesses. Mga entrepreneur, mga budding entrepreneurs. Tinutulungan niya din talaga. So lumabas ka sa content niya, no? Paano ka napunta doon? Diba? Oo nga, paano ba tayo napunta doon? Naalala ko na. Kasi, dahil nga istokera tayo. Sabi niya, nasa Carnaby Street siya. Hindi ko din alam na papunta siya doon. Nasa London ako noon, may client. Last client ko na, sabi ko, 4 o'clock nasa Carnaby Street, nasa Central. Sabi ko doon sa client ko, gusto mo punta tayo dito Carnaby Street after natin ng session. Kasi parang friend ko din siya for a long time. Nag-lunch lang kami, tapos minute namin si Simon Squibb. Tapos, sabi ko, magpipitch lang ako kay Simon Squibb. Kasi you need to pitch in 60 seconds ba yun? Oo, 60 seconds 60 to change your life. Oo, tapos mananalo ka. Kaso hindi ako nanalo. Pero at least I had the chance kung ano ba yung sasabihin ko kay Simon Squibb. Tapos pumunta kami doon. Tapos, oh my God, nandun nga si Simon Squibb. Sabi ko, anong sasabihin ko? Sige. Sige na lang, magpipitch na lang ako. So, may naging impact ba yun, yung encounter mo with Simon Squibb sa'yo personally or professionally? I think yung hindi mo na talaga isipin na mananalo ko dito sa 4,000 pounds na to. Kasi Sa pag ikaw napili. may prize. Oo, may prize. Parang ang inisip ko na lang din yung parang nung time na yon, paano ba? Hindi, kasi inisip ko, ano kaya nakukuha niya doon? Pero he is really helping out nga. Parang ang gusto niya na makita sa mga entrepreneurs is you give value to the people, to the people you serve. Na parang, yun pala yun, when you have a business, you give value. Ano ba yung value na ibibigay ko on my aesthetic business? Ganyan. Yun yung na-learn ko. Pero yung adrenaline rush na, shock, 60 seconds lang to, sasabihin ko. Hindi, you performed well eh. Maganda yung performance mo doon kay Simon Squibb. Thank you naman. Oo. And ano yun eh, yung access mo dun sa 60 seconds na yun kay Simon Squibb. Hindi lahat may opportunity para makuha yun eh, di ba? Ayun na, syempre, exposure din sa social media. So speaking of exposure, nagkaroon ng malaking traction ba siya? Actually, hindi super. Kasi, kailangan mo din talagang yung social media mo. Pero siguro kung talagang consistent ka talaga nagpo-post, malaking bagay. Pero madaming views dun sa, syempre kay Simon Squibb, ganyan. Pero yung isipin mo na ifa-follow ka nila agad sa you need to build trust eh. Yan din yung sa mga isa kong natutunan pagka you maximize social media, especially sa business mo, you need to build trust to your audience, to your potential clients, ganun. And I think appearing dun sa show na yun is, parang added credibility na din talaga siya sa'yo dun eh. Ito seryosong businesswoman talaga. Exactly. May ganung factor. Pero dumami ba yung nakakilala sa'yo? Because of that? Madami mga nag-congratulate, ganyan. Tapos, hindi ko kasi pinopost na nag-start ako ng business on my personal account. Siguro yung mga nakakaalam lang at the moment, hindi ko pa siya super minamarket talaga. O kasi sabi ko, parang ewan ko ba, parang may hesitation, pero sabi ko, this year. Parang kailangan ko siyang, siguro meron akong thinking, dapat polish, dapat perfect, pero hindi eh. Yun lang, you need to post consistently. Pero hindi ko siya super pina-plug pa sa personal account ko. So, ang mga nakakalam, regular clients, referrals, reviews, word of mouth. Pero ngayon, you're utilizing social media na. Oo. Kasi I want to tap the cold market din. And yun nga, yung parang may dream clients, sino ba sila, ganyan. May
Sino ba yung gusto kong tulungan? Sino ba yung kailangan ako? Sino yung gusto mong bigyan ng value? Di Sino ba? yung gusto na value? Pwede natin, model. Pwede. Maganda yung skin. Pwede, di ba? Huwag mong tatanggalin yung nunal ni Piolo. Okay, sige. That's very interesting, no? Kasi madalang tayo makakausap ng students na ma'am, dito na din, may sarili ng business, no? So, ilang taon ka na dito sa UK? 16 years na. So, doon sa 16 years na yon, no? Ano yung sa tingin mong nagbago sa'yo as a person? Nagbago sa akin na sa person. Uy, malalim na yung naman Miss talaga Universe. tayo. Pang Miss Universe. Ano ba? Nagbago sa akin as a person. Siguro, I've always been resilient as a mom. Pero parang this time, it's also okay to say that you're not okay. Kasi I'm always know na parang, strong yan. Strong, independent woman yan. Ganyan. But it's also okay to say, no, I'm not okay. Ganyan. Kasi dati parang nahihiya ako sabihin I'm sad. Talaga? Oo, totoo. Parang it's a weakness. Pero hindi pala siya weakness. You need to, acknowledge your feelings. Every feelings are valid. Valid, yes. So, ayun. Yun yung sigurong, I have to be more honest to myself. Especially sa ating mga Filipinos, no? It's normal yung tinatago yun, eh. Diba? Yan, masaya ka lang, positive vibes lang. But, yun, kailangan mo din ma-feel na, hindi pala ako okay ngayon. And okay lang yun. Oo, yes. Yeah. Ito, another Miss Universe question. Ano yung sa tingin mong importante dun sa 22 years old na Jen na hindi na importante ngayon? Lalim niya na. Yung akala mo importante pala noon, Akala ko importante. tapos hindi naman pala. Akala ko noon, kailangan ko ng maraming tao to surround me. Yun pala, kailangan mo lang ng quality people. Kasi hindi sila lahat kasama sa chapter ng life mo. Yun. So, parang madaming nawala along the way. Pero yung mga solid talaga, na parang they will grow with you as a person, spiritually, emotionally, ganyan. They'll be there through thick and thin. So, quality, yung mga mag-i-stick, no? Oo, yung mga magsistick. So, ngayon, ito, last question about sa mga Miss Universe. Ano yung sa tingin mong strengths mo ngayon na nag-work para sa'yo? Siguro go-getter ako talaga. Kaya nga tayo raketere, di ba? Pag may gusto, may paraan. Yun talaga from the beginning, tsaka yun talaga ako by birth, I think. Go-getter talaga. Go-getter talaga. Pag gusto. Pag ayaw, may dahilan. Di ba? From the UK. Strengths nga yun, no? Yung kailangan mangyari. Mga ganun. Kahit anong, At saka yun, natatandaan ko, pagka sinabing walang option, walang choice, hindi siya answer sa akin. Meron tayong A to Z na option. Pero hindi ibig sabihin madali yung mga options. Pero may options. Huwag mo sasabihin wala tayong option. Good. Yeah. Magandang advice 'yun. Sa mga current students sa UK ngayon dito. Ano yung sa tingin mong dapat nilang marinig from someone na naging student din? Siguro never give up on your dream. Kasi you need to know your why. Why are you here at the first place? Kasi that will keep you going. 'Di ba? Parang yun yung magfa-fuel ng motivation mo na okay, this is my dream. This is the one thing that I wanted to pursue. So, kung babalik ka dun sa core mo na why, magkakaroon ka ng drive to get there. At tsaka yung hindi ko lagi nasasabi, but syempre by faith na din. Na if God place you into a place, He will water you there. And, everything else will happen for a reason. Totoo. Ano yung current na definition mo ng success? Ng success. Sumakses na tayo, charot. So paano mo masasabi yung sumakses ka na ba or hindi? I think if you experience yung luxury in life na parang slow mornings, you know that you are in your family, hindi ka
nagmamadali sa mga kailangan mong gawin. You are free to do whatever you love. And then that's success for me. Uy, alam mo, nakaka-resonate ako kasi pang ilang ka na, siguro pang 4 na kitang in-interview. 3 of you, yan yung sinabi na Na sumakses. yung mismong slow morning. Ay, yung slow mornings. Yun yung, kasi dito sa UK, di ba? Oo. Yung alarm. Busy yung mga tao, di ba? Pangatlo ka na nagsabi na slow mornings daw yung... Yung success. Kasi syempre, pagka tatrabaho, may alarm na yun. Pero parang, ay, ang sarap gumising na parang di ka nagmamadali. Ano yung gising sa hotel? Gusto mo yun. Tapos nandyan na yung buffet breakfast. Tapos yung parang sasabihin mo, ay, thank you Lord for this day. Wala ka masyadong gagawin. Relax. Mag-journaling na tayo. Charot. Ayos. Sige, last question ko. So, ano yung next racket ni Mrs. Florida? Ay, shucks. Ano bang next racket ni Mrs. Florida? Siguro, na lang. Punta na lang sila sa Jensen Aesthetics. So, focus ka muna doon. Focus muna sila. Oo, focus muna ako doon. Sabi ko nga, I wanted it to be my main hustle. So, thank you very much, John, for promoting my business. Naku, yes. Sa mga karaket natin makakapanood, no? Saan ka ba nila mahanap? Saan nila mahanap yung Jensen? So, yun, my main clinic is here in Colchester. Pero, meron din sa Edgware, near Baker Street sa London para mga once or twice a month. Sikat yung street na yun, di ba? Sa Central. So, kakalipat ko lang din doon. Kasi before, pwede din ako doon sa isa ko friend sa may Bronsbury Park. Oo. So, depende sa... So, I got 2 sa London. 2 places. So, kontakin lang nila. Saan ka nila makokontak? So if you can follow me sa Instagram account ko, Jensen_Aesthetics, or sa Facebook, meron din Jensen Aesthetics.